Super John King Bote sa DY Super Radio. Paspas ang dagang saknaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way huno ng mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol nini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kininyo pinaagi sa Double S News Roundup. Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o kalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup. Mga kapuso, sa mga lugar nga mabot niya itong Sibya o sabi na sa mga partes Pilipinas. Welcome diri sa laing edisyon ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Double S News Roundup. Adlaw karon nga Martes, Nobyembre 18, 2025. Mga kapuso, kita may mag-ubanas, pagtuki ang mga dagkong iso sa lokal, national ag international. Super Radio, Super Radio. Mga kapuso, kiniag niyong ubos na alagad sa kahanginan. Super John Kim Patindol Bote. Ug para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. Super Radio. Super Radio. Nakurutan ang mga netizens kagabi sa dihang mitumaw ang mga Duterte supporters dias may Osmeña Boulevard. Ipanawagan nila ang pagpakadaog sa katungdanan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Human gibulgar ni Senador Amy Marcos ang giingong paggamit ni ini og ginadiling drugas. Bantay sarados kapulisan ang palibot sa Capitol Compound tungod kay gialirungan man ang building sa mga patrol car. Nisamot ang pagduda sa mga netizens sa dihang napaong ang suga palibot sa Kapitolyo sa pagtuo nga niduyog sila sa maong protesta. Apan gitataw ni Provincial Information Officer Angelis Oronga nga wala ni salmot ang Kapitolyo sa maong kinalit nga protesta. Ipaong ang suga sa Kapitolyo kagabi kay gitaod man abaga Christmas lights ug decorations sulod ug sa palibot ni ini. Nagpahigayon usab ang mga otoridad og security check aron sa pagsusi sa matag opisina sulod sa Kapitolyo. Super Tanky Bote sa Doubles. Super. Pikas bahin mga kapuso, ni pahinumdum si Jojo Labella, ang Executive Director sa Sinulog Foundation Incorporated, nga kutubra sa November 30 ang registration alang sa mga manayaw sa Sinulog 2026. Anaa sa unom kabaga out-of-town contingents ang nakaparehistro gikan sa 14 kabaga grupo nga nipadayag og interes sa pagsalmot sa Sinulog. 5 usab ang nakaparehistro alang sa mga contingents gikan sa probinsya sa siyam kabaga interesadong dancers. Usa sa mga patakarang gihanay sa Executive Committee mao ang paggamit og suga sa matag performance. Aron himuong patas, gidiscourage una sa SFI ang mga contingents sa pagbutang og suga sa ilahang mga sinina. Padayon ang ilahang pakigsabot ngadto sa artistic directors ug sa representatives sa mga mosalmot sa nga contingents. Kabahin ni ini nagtinabangay karon ang mga sakop sa Cebu City Council alang sa pagpangandam sa Sinulog Grand Parade pinaagi sa nagkadaiyang mga komitiba. Wala hinuon kini nakaapekto taliwa sa gisagubang nga krisis sa syudad gikan sa linog hangtod sa bagyo. Super Tanky Bote sa Doubles. Super Radio. Double S News Roundup. Super Radio. Okay. Hoy mga kapuso, pasensya kayo ha. Nawa, takadiyos kahanginan. Pero karon I'm back.
to ang pagkawala mga kapuso, Huwebes, Biyernes, Lunes, pero di naghanang nahitabo eh. Murag salida. Sa DYSS ang mga nahitabo dito sa kauluhan mga kapuso. Zaldico, pahayag siya nga apil ang presidente. Unsa pa na yung mga pamasangil diha. Karon, Senator Amy Marcos na masangil pod siyang igsoon. Kamit ko ng illegal nga drogas. Basta ang uyang membros pamilya. Ginoo ko ba anay? Gubot ba ninyo diha? No? Kung ako mag-expect na maabot ni punto ingay-ingani ha? Abi na kung ka nang nilabayay lang mo. Pero karon one ay na may mga gamit og drugs involved sa 100 billion nga insertion. Piha ni nilay. Karon si Senator Lacson murag todo dipinsa. Di ko scroll social media mga kapuso, gitawag naman din siya Pinky. Pinky na yung angga sa social media. Nagsigog tanaw na Pinky. Isa mo nilang gitawag nga Pinky. Ama o de Ping Lacson de. Purbida. No? Even si Senator Ping ha. Ako rabaning na itong pagsugod sa iyahang unsay tawag na. Hinumdum mo mga kapuso sa mga naminaw ginako kay sige bikog ingon nga tarong ba ni Senator Ping? Karong murag likoy naman. Wala ko kasabot sa iyang mga kuwan ba. Anyway, tagaan. Ato nang hisgutan. Karon totoo mga kapuso. Sa second portion na lang tani i-mention og atagan og dugang detalye mga igala nahitabo ito sa kauluhan. Tapi kasbahin mga kapuso, dakbayan sa sa Sugbo. Gigi ka takdang himo og tent city alang sa mga bakwit. Sa bagyong Tino mga kapuso, ganaan himutang sa mga eskwelahan. Di aron magamit na ang mga tunghaan alang sa mga klase. Paita po din nga ning sitwasyon mga kapuso. Ito sunod kinsa may mong pili mga biktima sa bagyo nga na wash out ang mga balay, panla sa balay. Rekas mga estudyante nga maapektuhan ng ilang pagtungha, kaya may mga evacuees o mga namakwit mga kapuso. So karon plano nga muhimog tent city mga higala, pero may problema karon sa syudad, wa pa sila nakitaan nga location para buhatan og tent city mga kapuso. Lisod-lisod ko ni pila ko ni kalibo ning apektado na Bakayan pa lang alone na ay 700 ka mga evacuees sa Bakayan pa lang na ha. So unay problema karon sa syudad. Pikas bahin ay 51 anyos nga lalaki patay humanakig pinusilay sa mga pulis sa sitio Kalinawan, Barangay Careta, Dakbayan sa Sugbo. Suspect una nang gialarmahan sa mga pulis kay armado. Kapait maragdi padakop og buhi mga kapuso. Kay pag-abot daw dito sa area gi pusil man hinuon ning mga pulis. Pagkasabot sa siguro sa siyang sa ano. Ikaw di mamusil kag pulis nga maabot lang diha sa area. Mapagay kay ba mga pulis kinsa man aninilang ning suspect. Ikaw di nagpa-identify lang juga. Kaya kanang ingana nga classes action rag guilty ba? Rag naagi tuyo. Unsa man iyang tuyo diha mapagid ta nasayod mga kapuso. Ending napatay ang tao ng lalaki. Pikas bahin Senator Ping Lacson. Uy si Pinky. Nitataw nga dili si Presidente Bongbong Marcos ang nakadawat sa 25 billion pesos nga kickback gikan sa 100 billion pesos nga budget insertion sa General Appropriations Act 2025. Matod pa ni Senator Pinky nga adunay nahitabog misrepresentation diin silang kanhi Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin o kanhi Education USEC. Basa ni Olivar, Yusek Olivar ang midawat sa baong kantidad o wa mahibaw ang presidente ni ini. Sure mo wa siya kibaw? Sigurado kay mo sa inyong mga statement? Ang impormasyon suma ni Lacson gikanda na kang kanhi DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Anong karon pa man eh? Tigawas ang info kay laay laing nalambigit. Katong nag-imbestigar wa lagi ni ma-mention.
Nga dapat na mention ni kaniadto kay kining si Roberto Bernardo ni salang naman sa Senado. Wa man lagi siya gipagawas nga narrative nga oy gigamit bi ang pangan sa presidente ha. Wa lagi ingana. No karon naman ni gawas ang pangan sa presidente nya karon na po ni gawas nga istorya. Dapat kato pa lang di ba? Nana ni ingana nga istorya ba nga oy gigamit ang pangan sa presidente or karon ra ni nasulat. Karon ra ni na tahi nga istorya, no? Mo ba inyohang gusto pasabot ani? Okay, nag-imbestigar na ta kaniadto, na ni mga Senate hearing mga kapuso, kining si Bernardo kita ko ni Facebook. Istorya na po dito. Pero ba ko kadungog ani nga istorya nga gigamit ang pangan sa presidente. Karon lang nga nalambigit na. Pero magkanang katong pag-una, gidrawing niya, wa pa nahuman. Karon nahuman na. May pagka-drawing ni ninyo da. Bigas bahin mga kapuso. Dili daw mo paubos og hair follicle test, no? Si President Ferdinand Marcos Jr. Ini may labot sa papasangil sa yang igsoon. Gihulagway nga un-Filipino. Senator Amy Marcos mangegala. Dili daw mo paubos og hair follicle test ang presidente kay nahuman na daw ang issue. So kung minumduman mo man gyud mo ni paubos og hair follicle test, sa una pa man kay nga pamasangil engineer. So wa pa man maadto sa dahig. Mag-election pa man ganito sa kanang 2022 election pa man ganito. Gikan man na ni kinsa tawag ani? Gika na ni former President Duterte. Kining isa mo gamit. No? Gamit daw. Taon na ni siya nga issue, wala gyapon ni nasirado. Karon, ang igsuon na mo ay namasangil. Ingon ra bang palasyo nga wala kunoy gibugaton ang pamasangil, walang kwenta. Walang kwenta gikan sa igsuon, walang kwenta. Di kuno mahinungdanon ang pasangil, wa kunoy unod. Sa unsa mo diha igsuo naman is presidente ang pamasanggikan ang pamasangil kabugat na ana igsuon sa presidente senador pa gyud okay ra mo diha pura gani solusyon engineer bisa kung saan tanig purma-purma rin ligid-ligid magtuyok-tuyok ta diri hair follicle ra just para mahuman ang istorya taon-taon naman yan nagsigog basag article, magini siya ni sugot sa una pa. Di daw sa mo, kuha na mo involve ng mga hair follicle. Kot nga no sad. Imo sang basahon ang pamahayag ni Senator Amy Marcos, no? Isa lamang ang solusyon. Mo gini ha. Kita katawhan, transparency. Dapat makailata kung kinsa na itong presidente. Diba? Wala dapat tago-tago kay public official ni highest public official ni in the land. Dapat kita mismo kahibawta sa kung unsa nga klase nga tao nga itong presidente mga kapuso. So, nung ito ifaasa ni... Grabe na niya mga pasangil ron ha. Ano yung mga kapuso? Di ba tama dos unahan na ito sa Pas-pas nga asoy sa mga balita. Double S News Roundup. Super Radio Reports. Super Radio. 1,200 kabaga individual da sa siyudad sa Mandaue nakapahimos sa tupad program da sa Dole. Super Norman, pasok! Super Radio. Mabot ito sa 1,200 ka mga individual ang gipasulod alang sa tupad sa Department of Labor and Employment o maglimpyo sa mga kadalanan, labi na katong mga interior portion sa kabarangayan nga naapektuhan sa pagbaha niadtong Nobyembre 4 o sa bagyong Tino. Matupan ni Mayor John Kiwano nga makadawat og minimum nga sulod sa napulo ka adlaw ang mga individual ila kining trabahoon sulod sa napulo ka adlaw og kini gi bahin ngadto sa napulo ka mga barangay nga mao'y apektado usab sa dakong pagbaha niadtong bagyong Tino. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Leptospirosis makuha bisan dili baha.
Super Gabriel, pasok! Super Radio. Gipaibaw sa Talisay City Health Office nga ang leptospirosis dili lang makuha matag ubog sa baha kundi makuha sab kini bisan og walay baha pero adunay nagpundo nga tubig nga kontaminado sa sakita. Si Dr. Ven Pepa niingon nga ang bakterya gikan sa mananap nga nisagol sa tubig o yuta nga makuha sab sa usa ka tawo kung walay saktong proteksyon. Matud pa niya nga ang tawo nga matakbuyan sa sakit magasinati og hilanat, pangapoy lawas, sakit ang tiyan, puwa ang mata, magsuka o kalibang. Si Dr. William Lareda, Medical Officer 4 sa Dakbayan sa Talisay nagkanayon nga ang leptospirosis dili lang mosulod sa adunay samad kundi mahimo sab kini nga mosulod sa ilang ilong, mata. Ilabi na nga makainom og tubig nga kontaminado. Asoy pa niya nga matag ubog sa baha mo inom gyud og pangontra sa sakit nga mao ang doxycycline. Sigon pa ni Larida nga ang paracetamol iya lang pangontra sa hilanat og dili kini makaalibyo sa leptospirosis. Bisan pa og health conscious o lagsik ang panglawas sa tao, maigo gihapon kini sa leptospirosis. Samtang si Dr. Ray Cesar Bautista, ang City Health Officer sa siyudad sa Talisay, nitataw nga kung di gyud kalikayan nga moubog sa baha, ilabi na sa gipangbahaan, mas maayo nga magsulob og proteksyon sama sa butas o hugasan ang lawas o sabon matag human sa pag-ubog sa baha. Nitambag sab siya nga mas maayo nga moinom daan og tambal pangontra sa sakit bisan pa og walay gipamati sa lawas. Gani sila sa buhatan nang hatag na kini og sobra pa sa 23,000 ka mga tambal batok sa bakterya. Si Bautista ni Tataw nga mudangop sa barangay health worker aron isumbong ang ilang nasinati kay sila nahibaw kung unsa ang angay nga pagabuhaton o baka mudangop gadngadto dayon sa rural health unit aron masusi sa mga doktor. Nahibawan nga usa ang patay sa leptospirosis nga tagadakbayan sa Talisay niadtong miaging adlaw. Ang sakit ni Takboy sa namatay mao ang leptospirosis. Ang pares sa namatay ni Hulagway nga lagsik pa ang iyang hinigugma og wala kini samad sa tiil pero kanunay kini nga niubog sa baha kay usa sila sa mga gibahaan. Pila ka adlaw ang nilabay, nakasinati kinughilan at og nipuwa ang mata. Wa magdugay ni lamay ang kagaw hangtod nga nakabsan gyud kini siyang kinabuhi. Ang Talisay karon adunay natala nga 8 ka mga kaso sa leptospirosis base sa talaan gikan sa probinsya sa Sugbo. Gisundan kini sa lungsod sa Konsolasyon nga adunay 1, 2 sa Asturias ug Liloan ug usa-usa ngadto sa Argao ug sa Balamban. Kini si Super Gabriel Bonhoc sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat Super Norman Mendoza ug Super Gabriel Bonhoc sa inyuhang mga reports. Super Radio Weather News. Mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon, nasa ato ang linya si Ma'am Junina Marte sa Pag-asa. Junina, mayong hapon. Mayong hapon, sir. O sa itong mga saking tipaminaw matong latest water update. Ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone ang padayon nakapektar dinha sa may habagatang bahin sa Mindanao. Sa laing bahin kini northeast monsoon ang nagpasulabi dinha sa may extreme northern Luzon ug kining easterly so init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakapektar sa nabiling bahin sa atong nasod. Ug tungod ani easterlies dinha sa may eastern Visayas makasinati sila og madag-umon nga kalangitan kiniugan ani mga katag-katag nga pagulan pagpanugdog kilat. Samtang sa nabiling bahin sa Kabisayaan lakip na dinhi sa probinsya sa Sugbo kay makasinati gihapon kita og generally fair weather nga naalay chance sa mga patak-patak nga pagulan pagpanugdo og kilat tungod gihapon aning easterlies. Wa pud kitay active na gale warning dinhi sa Visayas moong padayon gapon kitang makasinati sa hinay. Ngadto na sa kasarangan na pagburo sa hangin na magumikan sa silangan. Ngadto na sa aminang silangan, di na ito bargata magpabiling malinawon, ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo, atong kadagatan kay mutaog unyang alas 9:59 sa gabi ug munas kini ugma sa alas 4:50 sa kadlaw. Temperatura nato magduwa kini sa 26 ngadto na sa 31 degrees centigrado. O atong haring adlaw kay misalop gani ng alas 5:18 sa hapon ug musilang kini ugma sa alas 5:41 sa buntag. Ugma tong latest water update gikan diri sa botan sa DSP Pag-asa Mactan kini si Junina Marte mayong hapon ug daghang salamat. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Ma'am Junina Marte sa Pag-asa Mactan mo'y nagtapos sa first portion ng atong tulumanon sa WS News Roundup. Sa di pa matusunan mga kapuso. Ikas tinubdan sa mga balita hangtod sa paghatod sa balita. Labas ang ulan ninyo kining madungog dinhi sa WS News Roundup. Okay mga kapuso, balik na diri sa ato ang tulumanon sa WS News Roundup. Nagyapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote mga kapuso. Super Radio. Super Radio.
Super Radio. Super Radio. Ito maglangan, arita sa ito hisgutanan mga kapuso. Hoy, ang Cebu Electricity Rights Advocates Konsera mga higala. Nanawagan sila sa local power distributors o mga regulators, no? Muhimo og mga reforma sa ilahang mga labots kurente mga kapuso, binaning mga naigo ta sa bagyo og linog mga kapuso, no? Matod pa ni Nathaniel Chua, ang SERA convener. Matod pa kada dunay sakuna. Murag magpakita lang gid daw ni. Kinahanglan na gid daw palig-onon, no? Ang ato ang grid resilience, no? Mga kapuso kay sa tinuod masad, no? Kada naibagyo sa kuna magdalia masad mo paong sa kurente. Linog di ba? NGCP tandog dayon, no? Di ba? So mga poste diha run out dayon, di ba? Dali kaayo kuanon ba tandogon ba? Kaming tayhop sa hangin mo kuan na dayon. So nanawagan is Nathaniel Chua mga higala sa SERA kining Cebu Electricity Rights Advocates nga mag-upgrade. Muhimo og mga reforma, modernization. Marag na siya suggestion nga i-underground cable, pero na-istorya taning taga-VECO mga kapuso, okay raman na ang underground cabling. Ang problema ang kadako sa gasto, no? Gasto gid kaayo if mag-underground cabling mga kapuso. So mula ni iyahang panawagan mga kapuso na tarungon. Kinahanglan na ta mag-step forward, mag-upgrade sa ato ang mga linyas kurente mga kapuso para dili kung naisa ko na gamayng hangin mag-burn out dayon, di ba? Saktom sad. Okay, dili raman na halos kita man ang maigo mga kapuso, apil ato mga negosante, businessman, ato ang mga balay, binag natin mga bata or senior citizen mga kapuso, kinahanglan nga lig-on, no? Ang power res Visayas labi nagmurag sa gunson rabanig mga sakuna nga moagi dres ato. Sa pikas bahin mga kapuso, ang kining pamasangil ni Senator Amy Marcos mga higala, gamit og illegal nga drugas si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kapuso, taod-taod nagyud kay nga issue mga higala, warag wa gyud ni masulbad pa. Taod-taod na ning issue mga kapuso nga gikan pagid sa igsuon. Grabe. Gubutas ilang pamilya. Maglabaw pa man sa pamilya nga nag-ilog si Yuta Engineer. Ni presidente guni ang isa senador, mag-igsuon sila. Yang isa na masangil nga mogamit og drugs ang iyahang igsuon nga presidente. Pati mugata na kadugo gumo. Unya ko ang mga tao makadungog gikan sa igsuon, usually makatuod jud ka. Okay, igsuon na guna, mas nakahibaw na mas makahibaw na niya compared sa uban. Diba? Sabi nang abugat nga pamasangilin na basta-basta mga kapuso. Matod pa sa Malacanang, wala pa man daw sila legal action batok sa kang Senator Amy. Pero ilaha pa dan tan-aon kung ilabang pa sa kanog kaso or dili. No? Ang maong pamasangil. Okay, si Senator Amy, wala mo sa ebidensya nga gipagawas. Iyang gingon mo gamit lang daw og illegal nga drugas. Nisamot daw na katong na naminyo, no? Mga kapuso. I don't know if unsa gi purpose si Senator Amy sa paghatag, pagsabwag anang impormasyon. Pero masulbad gini sa hair follicle, di ba, engineer? Wa na gayo laing magkasulbad aning ing-aning nga istorya, chismis o ruban pa. Hair follicle ra gyud. Testingan, i-laboratory, kung tinuod ba di, magawa sang resulta. Di ba? Mingon sila nga, dili mo na tinuod. Pero motuo ba din ang uban? Mayong kag dili tinuod, di ba? Nasiguro uban mo to, dili siguro na tinuod. Napoy uban dili.
So, tunga. Divided. Labi ikaw, presidente, divided ang nation, ang nasod. So, para mawagtang na istorya, follicle naman, may problema siguro. Usara man siguro na kalugas. O, di man siguro ka maupaw, engineer. Upaw ba ta na? Kung ang tag ka ng hair follicle, kay, mabala ka maupaw ka diha. Pero, usara man siguro na kabuok, testingan diha, kung kita na diha, kung gamit ba jud kag illegal nga drugas. Pero, ang nakabati lang gidan kay ato ng presidente. No, mao lang gyud nakabati aning istorya ang mga kapuso. Kay ang hair follicle ang presidente. No? Ang pinakataas nga posisyon sa Pilipinas. Ipaubos og hair follicle. Mao nga watay salig or unsa man. No? Lain lang sa paminawon. Lain lang sa paminawon. Pero kung ganahan gyud ang administrasyon nga mapaong ning istorya, mao ra gyud solusyon. Kasi kung saan tuyok na engineer, mauragi solusyon. Kung ganahan sila mapangang istorya nga mo gamit, kay sa una pa man yung panahon, God. No, sa una pa gini, way back, wa pa'y pandemic. Sa una pa gini. Pagkakapuso na mga chismis. Hangtod karon buhi gihapon ang istorya. No, nagikan pa gyud sa igsuon. Mura nam ganitog dili pa masangil engineer, mura nam gitog konfirmasyon. Nawig istorya, di ba? So, muna. Paita niya itong nasod pertibang kubuta, Sa Bikas Bahin, mga kapuso, gamayng update lang, mga higala, na file na og kaso si Boss Zaldico. Huwag yung mga kauban, mga kapuso, no, na file na nagkaso sa ombudsman kaganina. No, ombudsman files graft malversation charges batok ni Zaldico ug uban pang mga kauban ni ini may labot sa flood control issue. Ang nag-file matud pa ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, criminal informations have now been filed in Sandigan Bayan against former Congressman Zaldico. Several officials of the DPWH Region 4B, including Regional Director, Assistant Regional Directors, Project Engineer, Materials Engineer, and Chiefs of the Quality Assurance, Maintenance, and Designs Division and the Board of Directors of SunWest Corporation as private respondents, mga kapuso. The Office of the Ombudsman assures the Filipino that we will pursue this case firmly, independently, and without fear or favor. Public funds were meant to protect communities from flooding, not to enrich officials or private contractors, mga kapuso. This is good news. Finally, naay kaso nga na-file, mga kapuso. Batok ni Zaldico. Boss! Bossing Zaldico. No, ato ni siyang tawagong bossing kay maglisod gudog litok ang ubang mga tao ani siyang pangan, engineer. Boss Zaldi. Karon na pailang kag kaso, we hope nga makauli na kas Pilipinas. No, kay daghang kag tubagon nga mga pangutana labi na sa imong mga pamasangil. No, labi na sa pamasangil pa man ni katayang giingon nga involved si Martin Romualdez, no, bisag kabaw na gud ta. Involved ang presidente, mga higala. Dagbugat kina nga pamasangil nga kinahanglan mo uli ni Boss Zaldi para mag-explain, muhatag og ebidensya para makahatag og katinawan, mga kapuso, may labot aning flood control issue. Karon na ni kaso. Ato na siguro paabuton ang pagkanselar sa unsay tawag na? Pagkanselar sa passport unya paggukod. Okay, once nga nanay mga kaso, dali naman lang napapaulion, mga kapuso. Ibo lang ka na, fast track man, engineer. Sa una, murag niingon naman to sila nga, lisod kinapapaulion. Karon murag nadali, no? Kay na pahilang kaso, mga higala. Sa una, sigib silang ingon nga, lisod papaulion. Kinahanglan pa magpailog kaso. Sige sila nga, December, mapaila na. Samtaron, November 18, napaila gyan. Na-advance. Samsa di malain ani tawhana nga na masangil man nga nakadawat og 25 billion pesos. Kinahanglan gini siyang muuli. Muhatag og statement, hatag og ebidensya kay para maklaro na ang tanan, para mahuman ang istorya. Igubutan nas Pilipinas ay samok na. Ano yung mga kapuso sa lipat-apatusunahan palot?
Tikas tinubdan sa mga balita hangtod sa paghatod sa balita. Labas ang ulan ninyo kining madungog dinhi sa WS News Roundup. Okay mga kapuso, ang pagpaminaw niya Boss Eugenio Tagsin, si Monterjo Ligwis sa Macrohon, Southern Leyte mga kapuso. Si Flora Sarcon, PM Super John, shout out ko nila Jeline Villaber o Jerwin Villaber, Gerson Villaber, sa akong pag-umangkon nga si Ethel Adeline naminaw karobaga orasa sa may Univille Banil. Pagpaminaw ninyo diha. Kunya si Ma'am Juvenius Cruz Naguyod Bernando, din siya kinawatas kahanginan kadiyot mga kapuso, naghanag na hitabo. Oy, pagkong ko pag-absent. Bill Carda Basolo, boss. Agosto Marfito, may kabiid ha. Boss Frank Oga, only in the Philippines nga adoy-adoy ang presidente. Ayaw, boss. Ayaw, busing. Matilos Evelyn, Cleofe Yuman. 100 pieces kabuok basta hair folic. Mo ba? May idea. Paupaw gitaan na mamala. Usa ka gatos gyud kabuok nga buhok ang gamiton para matistingan. Maupaw. Pani Hisim Catalan may pagpaminaw. Biling Kahes, Alan Sukwano Kanyada, Ma'am Nenita Villa Hermosa, Atos Tumimbang, Romulo Honorides, Riquillo Arnes, Riquillo Arnels, Bliss Labangon mga kapuso. Anyway, wala kita igong oras diri sa tuang tulumanon sa WS News Roundup. Sige po, kini ang ubos na lagad sa kahanginan. Super John Kim Bote. At hanggang 24 oras mo, sunod na. Maayong gabi mga kapuso. Dagang salamat mga kapuso. Dapat totoo. Ang balita karon ug kalambuan sa mga balita ang naglangkog sa WS News Roundup.